Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang kongresista na nagmamalinis. Kaya lang, ito binuking siya ng mga vloggers. Tad pala siya ng kaso sa ombudsman. So, sinong kongresistang ito? Walang iba kundi si Congressman David Suarez, dating governor ng Quezon, ngayon congressman na siya. Ito po yung congressman na galit sa SMNI, gustong patanggalan ng prangkisa. Okay, pakinggan muna natin ang privilege speech itong nagmamalinis na kongresista sa Kongreso. Then mamaya, i-share ko yung mga baho na nakalkal ng mga iba't ibang vloggers. Madam Speaker. Yes, the Honorable David Suarez, what is the nature of the matter on which you rise? I stand before this august chamber as a matter of question of personal and collective privilege. Yes, you may proceed. You have 10 minutes. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, we stand on the shoulders of those that have gone before us. Men and women who have dedicated their lives to serve the House of Representatives. Men and women who carry with them the trust, the confidence, and the dreams of those that elected them. And upon these dreams and upon these trusts builds the very integrity of the House of Representatives. Tayo, mga mambabatas, ang tumatayong mga boses ng mga mamamayan sa ating bansa. Maging anumang distrito, reyon, sektor ka man na napapabilang. May agam-agam po ako, Madam Speaker, tungkol po sa isang video na napanood ko kaninang umaga. At doon po sa video na yon, na ipinalabas sa SMNI at 10:27 p.m., doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa, baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa, kasama ng kanyang entourage. Ang tanong, is it true? They even care to validate. Did they even care to ask? Did they even care to find out what really is the truth with regards to this matter? We are all public officials, and we are all open to criticisms and public opinion, and unfortunately, open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Hawak-hawak ko po, Madam Speaker, ang statement mula sa ating Secretary General at kung maaari po, babasahin ko lang. It has come to our attention that there are malicious rumors regarding the supposed 1.8 billion traveling fund for Speaker Martin Romualdez. Let me be unequivocally clear. These claims are not only baseless, but are blatant attempt to spread misinformation and defame the Speaker's character. So, ang galing niyang magsalita, no? In fairness to him, talagang eloquent speaker. Kaya lang, binabanggit niya yung integrity daw ng mga kongresista. Anong integrity, Mr. Honorable Congressman, na di nyo na po maluluko ang taong bayan. Kaya, tama, si former President Duterte na most rotten institution in our country, Congress. So, dito na tayo. Ang unang nag-booking sa kanya si Sas Sasut. Merong mga post ni Sas Sasut. Pinakita ni Sas Sasut yung nakalkal niya na ano. Ito, si David Suarez, may kaso sa ombudsman, unliquidated cash amounting to 56 million pesos. Kinasuhan siya. And then, marami pang nagkaso sa kanya, mga private individuals, mga law firms, si BMR Channel, magaling ding mag-research. May pinakita ni BMR Channel na dyaryo, hataw, balita. Nako, front page. Congressman, ex-governor, nakasuhan ng plunder amounting to
812 million pesos. Ang laki. So, yan po, although kaso pa lang ito, kaya lang, the fact na nandun na sa ombudsman, it speaks something. So, sorry po, Congressman Suarez, yung mga vloggers, they're just exercising their right, yung freedom of expression. Kaya, ngayon po, panahon ng social media, napakaganda. Huwag na po kayong kalmante, yung mga may itinatago dyan, dahil ang mga ginagawa sa dilim, darating panahon, mahayag sa liwanag. At ito na nga, may mga kaso-kaso pala na akala mo malinis, integrity. Kung talagang malinis po kayo, punta muna tayo kay Speaker Romualdez. Yung travel expenses. Hindi po kami maniniwala yung plain statement ng Secretary General na nagsasabi na hindi totoo. Self-serving yun. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan na sasabihin nyo lang na fake news. Yung kinaka-Eric sa SMN ay nagtatanong. Dahil nakatanggap ng report. O anong kasabihan? Kung walang sunog, walang apoy. O na may nag-report na yan ang expenses, 1.8 billion. Hindi naman nag-akusa si Ka Eric sa SMNI na yun na yun, conclusion na yun. Hindi, nagtatanong, very clear. Hindi nyo inintindi. Nag-assume kayo kaagad na inaakusahan kayo ng... No! Mr. Congressman, ulitin mo yung programa ng Laban para sa Bayan. Nagtatanong. Nakatanggap tayo ng report. 2 sources, sabi ni Ka Eric. Ito ang gastos. So, pakipaliwanag po, Mr. Speaker. Bakit kayo parang galit na nagpatawag na kayo ng congressional hearing? Ayan. Ang bilis niyong magpatawag ng congressional hearing sa mga ganyang bagay. Bakit yung kay Michael Ma? That's economic sabotage. Yung laking perhisyo sa bayan, yung smuggling nangyari last year. Hinihinala ang smuggler. Hindi nyo pinatawag. Walang nangyari. Dahil ba may padrino? Dahil ba may nagbubulong sa inyo na huwag nyong gawin? Pagdating dito, freedom, fundamental principle of democracy, malayang pamamahayag. Gusto nyong supilin? Gusto nyong tanggalan ng prangkisa ang SMNI? Sorry. Sorry. Hindi nyo yan magagawa. Dahil, una, dadaan yan sa Senado. Papayag ang mga senador, I believe, maraming aalma dyan. Bakit kayo galit sa SMNI? Dahil yan na lang ang platform ni former President Duterte para magpahayag ng kanyang mga saloobin. Bakit takot kayo na magpahayag ng saloobin si PRRD? Maraming naniniwala kay PRRD. Bakit masaktan kayo yung sabi ng dating presidente na most rotten institution? Patunayan nyo by showing your books. Hanggang ngayon, wala kayong pinapakitang audit report ng COA. Puro certification lang. Kaya hindi nyo masisi, Mr. Congressman. Statement nyo lang yun na fake news. Ba't ang tanong? Naniwala ba ang tao? Lalo kayong pinag-uusapan. Lalong dumadami ang mga topic sa social media tungkol dyan, lalo kayong nabubuking. Tingnan mo, dahil sa iyong
pa-speech, privilege speech sa Kongreso, di lumabas yung kaso ninyo. O sagutin nyo muna yung mga kaso na yun. Kung walang apoy, walang usok. Unliquidated cash advances. Bakit hindi nyo maliquidate? At darating pa sa ombudsman. Plunder, 812 million pesos. I think panahon ata ito sa pandemic. So, bago kayo maggalit-galitan, Mr. Congressman, medyo mag-isip-isip muna. Dahil ang mga netizens ngayon, ang bibilis magtulong-tulungan. Salamat sa mga vloggers katulad ni Sasasot. Ayan, si Maharlika, Crisette Laurita Chu, sino pa? Bagong Lipunan, Coach Oli, Banat Bay, VMR. Basta, ito yung mga pro-people, pro-country ng mga vloggers na hindi na babayaran ng salapi. So, go lang mga kapatiran. Wag po tayong tatahimik. Ipaglaban natin ang karapatan ng mamamayang Pilipino.